Good afternoon po at welcome sa ating Love Therapy online ngayong Thursday ng hapon. And this is a very special Love Therapy kasi ito ay sa Love Therapy within the Holy Week. And we know na ang Holy Week ay isa sa mga pinaka-special na week para sa mga Christians kasi dito natin minimeditate yung ginawa ng Panginoong Yesus para sa ating lahat for our salvation. And not only that, to save not only yung kaluluwa, but yung buhay natin. And we can learn so many lessons patungkol dun sa last week ng Panginoong Jesus dito sa mundo. So if you would like to visit yung church, you can visit us. Yung address I'm gonna place here. Yan yung ating help center dito sa Hong Kong. Ngayon, right now, ito yung last meeting namin, 3 p.m. Dito sa Hong Kong. Pero you can come tomorrow, for example, Good Friday, di ba? You can visit us so that you can attend yung Good Friday service natin and we can pray together. 3 p.m. then. Okay? So, you can visit yung help center to learn more about what Jesus did para sa atin. Not in a religious way, but let's celebrate this Holy Week in faith. Not in a religiosity, but in faith. Okay, now we're going to be talking about something very special today, talking about excess baggage. Now, kayo na nandito sa Hong Kong, for sure kayo ay nag-travel mula sa Philippines and may dala kayong mga baggage. Diba? Sometimes, may mga tao tayong makikita sa airport na kailangan buksan yung baggage kasi nag-exceed yung bigat, may limit na. Yung dapat dalhin. Kaya marami ang nagpapadala door to door, for example. Kasi mas mura and so on. Pero kung ikaw ay pupunta sa airport at meron kang excess baggage, yun ay malaking babayarin. Now, sa relationship, napakalaki ng meaning ng excess baggage. Kasi bawat isa may kanya-kanyang bagahe. Okay? Iba ako, iba si Marge. Sa anong paraan? Sa lahat. Iba yung pagpapalaki natin sa amin, sa bawat isa sa atin. Yun yung tinatawag nating baggage, di ba? Magkaiba. So, meron akong nakaraan ko, meron siyang nakaraan niya, experiences ko, ganun din siya, pagpapalaki, education, at lahat, ang dami yan. My goodness. Dalawang magkaibang tao talaga. Pananaw. And so dahil sa magkaiba yung pinanggalingan talaga, pagka nag-asawa, pag nagsama yung dalawa, sometimes nagka-clash yung mga bagay-bagay na yan. Kasi magkakaiba yung mga bagahe. Okay? Na dinala mo sa relationship. For example, pag-usapan natin halimbawa yung sa pagpapalaki ng anak. Maybe ako, let us suppose, well, wala kaming anak ni Marge, but let us suppose, pinalaki ako ng, let's say, I don't know, free, carefree. Ibig sabihin, bahala ka dyan, and so on, right? And then si Marge pinalaki, halimbawa, ng stricto, yung mga magulang niya. Halimbawa lang, okay? Just as an example. And then nagsama kami. And then may anak kami. Ngayon, yung anak namin, paano namin palalakin? Usually, dala-dala ko yung bagahe ko na kung ako pinalaki ng carefree, so yun din yung pagpapalaki ko. Siya pinalaki siya ng stricto. Yun din yung paraan ng pagpapalaki niya. Paano na ngayon? And so, magtatalo ngayon yung mag-asawa. Hindi, mali, masyado kang open sa anak mo. Hindi ganyan, kaya ganyan ulo niyan. Ako, nung lumalaki ko. So ngayon, kita niyo yung bagahe? Nung binuksan yung luggage, umapaw, right? So yan ay isang example lang. Now imagine sa bawat aspeto, talking about finances. Iba yung pag-iisip ko, paghawak ko ng finances dahil sa marami kong pinagdaanan, iba yung paghawak niya sa finances dahil sa mga pinagdaanan niya. And so, what we understand is yung mga bagahe na dala ng bawat isa sa relationship. Ito ay malaking bagay talaga. Malaking bagay. That's why merong mga magkasama, for example, na because hindi nila kinonsider yung mga bagaheng yan.
Kasi pinag-usapan natin last week yung kailangan mong kilalanin and so on, di ba? So hindi nila kinilala yung tao bago magpakasal. So what happened? Ngayon na magkasama sila, nung binuksan yung baggage sa loob ng marriage, ngayon nakakatakot yung mga nandun. Doon nagmumula yung maraming misunderstanding kasi hindi mo maintindihan kung bakit ganun. Ganong andon, dala-dala niya. May mga tao na may trauma sa nakaraan, for example, at dala-dala nila ngayon sa relationship. And this is the reason, Margie, kung bakit natin laging tinuturo, especially sa mga singles, na kilalaning mabuti. Okay? Kilalanin, hindi sa kama, but kilalanin yung nanliligaw sa kanila, yung nililigawan nila. Kilalanin. Huwag magpabulag sa feelings, but kilalanin paano, saan siya nagmula, sinong pamilya niya, ano yung mga relationship. Kasi paano mag-isip, paano humawak ng pera, things like this. And to be honest, sa relationship naman, meron niyang lilitaw yan, lalabas. May mga sign yan. Habang nag-uusap, may mga sign. Pero unfortunately, may mga tao na hindi binibigyan ng importansya yung mga sign ng baggage. Right? And then, what happened is that nagkakaroon silang matinding problema pagka sila ay mag-asawa na. Mhm. At yung mga, revelation ay binibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Really, kung i-apply natin sa buhay natin, yung future, especially ngayong mga single, malaki yung kanilang possibility na yung kanilang relationship really magiging flourish, magiging blessing. Why is that? Kasi natutunan nyo kung paano really magkaroon ng blessed na love life. Like for example, continuation nga na pinag-usapan natin last week, right? Yung kilalanin. And then ngayon, yung excess baggage, yun is konektado. Kasi kung hindi mo nga kikilalanin, right? Kung hindi ka magtatanong, paano mo makikilala yung mapapangasawa mo kung hindi mo siya tatanungin kung ano yung kanyang nakaraan. So maraming mga couples nowadays na nasusurprise sila kasi hindi nila alam kung sino yung kanilang nakapangasawa. And then masusurprise na lang sila, ganyan pala yan, why is that? Kasi hindi mo tinanong kung ano yung kanyang nakaraan. So, ngayon yung message is really very essential when it comes sa relationship. Why is that? Kasi para magkaroon ka talaga ng pinagpala, then kailangan mong really follow ko yung binibigay ng Espiritu Santo. Huwag mong papakinggan yung mga narinig mo na dati, siguro na ngayon marami ka ng mga bad experience sa isang relationship po. Why not na do something different naman this time? Is kilalanin yung tao. Meron po tayong example sa Biblia patungkol dito sa excess baggage na to. So, kung alam niyo yung history ng Israel noon, wala silang hari. Noon, ang hari nila ay ang Panginoon. Siya yung gumagabay sa kanila simula nang lumabas sila sa Egypt, tumawid ng Red Sea, dumaan sa disyerto. Laging yung Panginoon. Laging siya yung nangunguna. But then, dumating yung oras na yung mga tao ayaw na nila na yung Panginoon, invisible. Nakikita nila yung kapangyarihan, pero hindi nila nakikita yung itsura, right? Ayaw nila. Gusto nila na magkaroon ng hari, na tao, hari. Sabi nila, katulad ng mga bansa sa paligid, maging katulad na kami, magaya namin sila. Tinan yan. Diyos yung naghahari sa kanila, gusto nila maging katulad nung nasa paligid. Yan pa lang, my goodness, yan ay message na. Maraming mga tao na gustong gayahin yung nakikita sa paligid. Kung ano yung nakikita sa Facebook, anong nakikita sa pamilya, gustong gayahin. Ayaw nila yung Panginoon yung maggabay. Gusto nilang gayahin. Okay. So sa Israel, gusto nilang magkaroon ng hari tulad ng nakikita nila sa paligid nila. What happens? Yung propeta, si Samuel, binalaan na sila. Sinabi sa kanila ng Diyos, gamit yung propeta na Samuel, listen, kapag pumili kayo, pag nagmatigas kayo at
nag-insist na magkaroon ng hari. Ito yung gagawin niya, ganito, ganyan, ganyan. Binalaan sila. Pero ang titigas ng ulo ng mga tao, as usual, ayaw nilang makinig. Hindi, sabi, okay lang yan, okay lang. Gusto namin hari. Okay. So, pumili ngayon sila ng hari. Okay? Really, parang today talaga. May mga tao na ilang babala ibigay mo, ilang guidance ibigay mo, ayaw makinig. Ayaw. Gusto nila raw matuto sa kanilang pagkakamali. Right? Pwede namang matuto sa experiences ng iba. Pero hindi. Sabi nila, natututo ako sa aking pagkakamali. Kahit nga yan, palyado. May mga taong nagkakamali, hindi natututo. Magandang salita yan, pero kasinungalingan yan sa bibig ng marami. But anyways, hindi mo kailangan magkamali para matuto. Right? Kailangan mo lang magtiwala sa sinasabi ng Diyos. But, okay, fine. Let's go sa message. Right? Hindi yan yung message. But, I just need to tell you that. Kasi I can relate a lot sa love life when it comes to that. So, pumili sila. Now, sino ang unang hari ng Israel? Unang hari ng Israel, ang pangalan niya si Saul. Gusto ko po na basahin natin kung anong background ni Saul. Okay? Sino ba si Saul? Let's see. There was a wealthy, influential man named Kish from the tribe of Benjamin. His son, Saul, was the most handsome man in Israel, head and shoulders taller than anyone else in the land. Okay, I want you to see yung biodata ni Saul. Ano yung profile ni Saul? Ano yung Facebook profile? Si Saul ay nagmula sa mayaman at maimpluwensyang pamilya. Si Saul ay ang pinakagwapong lalaki sa Israel. Nakasulat yan sa Facebook, I'm telling you. So, sino pa si Saul? Si Saul ay ang pinakamatangkad sa sino man sa buong lupain. Wow! Wow! Marami ngayong dyan nanonood ng mga babae, naglalaway. Nakikita ko, punasan nyo. Bakit? Habang binabasang ganyan, my goodness. So, tinan mo, mayaman, galing sa mayamang pamilya, maimpluwensyang pamilya. Hindi lang yon, pinakagwapo sa Miss Universe. Mr. Universe. Mr. Universe. Pinakagwapo sa buong lupain. Not only that, matangkad. You know, pag si Saul naglakad, imposibleng hindi makita. Imposible. Alam niyo yung may mga tao na pagkaganda-ganda, pagkagwapo-gapo, parang manika. Hindi mo alam kung totoo ba nakikita mo or kasi parang manika. Parang, what? Hindi yung mga nagpa-opera. Yung mga nagpa-opera mukhang tiyanak. I'm not talking about that. I'm talking about yung natural na, what? You cannot, what? Si Saul, galing sa maimpluwensyang pamilya, galing sa mayamang pamilya, pinakagwapo, pinakamatangkad, imposibleng di makita. So, you would assume, isn't it? You would assume na yung taong ganito, ang taas ng confidence. Right? You would assume na yung taong galing sa mayaman, may pera, may impluwensya, gwapo, you would assume na itong taong to ay right? Kung dalhin ang sarili niya, right? Malakas ang loob, courageous. Very confident. Confident. Pero no. Si Saul, although ang background niya ay yan, si Saul ay weak, sabihin natin ganyan, matatakutin, puno ng insecurities. And alam natin yan sa istorya niya. Sa umpisa pa lang. So, sa umpisa, siya yung napili, okay, para maging hari. Nung araw na siya ay i-anoint para maging hari, ito yung nangyari. Sabi sa Bible, but when they looked for him, nung hinanap nila si Saul, nasan siya? He had disappeared. Nawala yung nilalang. Pagkatangkad-tangkad, nawala. So they asked the Lord, Panginoon, where is he? The Lord replied, he is hiding among, saan daw? The baggage. Tingnan niyo yung mga bagahe na naman. Saan nagtago si Saul? Sa mga baggage. What a terrible way to start yung kingdom. Imagine,
Umpisa pa lang, yung hari. Asa na yung hari? Nagtago. Nagtatago doon. You would assume itong haring to ay puno ng confidence, matapang, pero hindi. Sa umpisa pa lang, andun. Right? At buong buhay niya. Alam natin yung istorya niya kasi nakasulat sa Biblia. Alam natin yung istorya nung panahon ni Goliath. Si Goliath nandun, siya yung hari. Nung si Goliath lilitaw para i-challenge sila, asan si Saul? Andun. Takot. Ayaw lumaban sa higante, takot. Dumating si David, tinalo yung higante. Nung nakita niyang natalo ng isang batay higante, takot na naman. Takot kay David. Kasi baka mamaya, agawin. Tinan mo, takot siyang lumaban. Ngayon may lumaban, takot naman siya doon sa lumaban. Kasi baka agawin. Puro insecurity. I'm telling you. Tapos, nung si David, nagiging popular na, anong ginawa niya? Iniwan niya yung posisyon bilang hari, iniwan niya yung kaharian para hanapin si David, para patayin. Dahil sa insecurity. Para pumapasok sa utak ko yung mga tao na, sino nagsabi? Asa na yung mistress mo? Asa na yung babae mo? Asa na? And then, nandun ngayon, ikaw ha, agawin mo ha. And sabunutan sila. Ikaw ha. Si Saul, ganon. Si Saul, hinanap niya si David para patayin kasi kukunin ito yung Si Saul ay picture ng isang taong ang daming bagahe. Nandun yan. Sa nakaraan niya. Bagahe. And just like si Saul ay nagtago sa mga bagahe, may mga taong nagtatago din. Sinabi natin, kailangan mong kilalanin yung tao. Bakit? Kasi most of the time, merong mga bagay na nakatago sa loob at hindi lumilitaw during, normal conversation na ganito. Kailangan mong kilalanin talaga, kailangan mong alamin, hindi bubulat-latin yung nakaraan, pero kailangan mong investigahan, alamin kung sino siya sa pamilya niya, sino siya sa mga magulang niya, ano yung mga relationship niya, bakit sila nagkahiwalay, right? Kailangan mong alamin yung mga bagay na ganyan. Kasi pag hindi mo yan inalam, nagtatago yan sa bagahe. Pag nagde-date yung dalawang tao, ang daming nakatago. I'm telling you, hindi yan nakabukas. Nakatago lahat yan. Ang makikita mo, magagandang bagahe. Cute na mga bag. Pero sa loob, ang daming nakatago doon na kapag nagsama na, pag binuksan, insecure pala. Yung mga tao, sabi na, nasaan? Asan po siya, Panginoon? Today, it happens as well. Merong mga nagpapakasal. For example, imagine yung babae. Yung babae magpapakasal sa isang lalaki kasi sa isip niya, ito yung lalaki na susuporta sa akin, ito yung lalaki na responsable, siya yung magiging, sandalan ko, right? Etong lalaking to yung maggagawa ng mga tamang decision, pwede ako magtiwala sa decision niya, uunahin niya yung pamilya niya, uunahin niya ako, right? Instead yung sarili niya, ito yun. Pero nung nagpakasal, kasi hindi nakita na may bagahe, asan na yung asawa? Andun. Sugal, sabong, barkada, yung babae ngayon, asa na yung pinakasalan ko? Asa na yung hari? Sabi doon, asa na? Nawala. Ganon din yung lalaki. Nung nagpakasal, iniisip niya, pag nagpakasal ako, ang nasa utak ko ay magkakaroon ako ng asawa na aalagaan ako, asawa na magsasubmit, asawa na magiging partner ko, asawa na, magpo-provide ng lahat. Yung asawa ko na magiging, let's say, hindi lang katuwang, but magiging, really, andon sa tabi ko. But then, what happens? Nagpakasal sila, asan yung babae? Wala, andon. Drama pala, puro iyak. Yung babae, andon. Bossy. And so, yung lalaki ngayon, naman. Nasaan? Asaan na yung asahan? Walang asawa. Wala. Bakit? Kasi lahat ay nandoon sa bagahe. And how sad it is, Marge, pagka yung tao na biktima nito. May mga tao na nabibiktima nito kasi hindi nila inaalam yung mga bagahe. Hindi sila nagtatanong ng tama. May mga bagay na hindi nila pinag-uusapan. And because of that, yung relationship nila ay mabigat, masakit.
nakakapagod. At tulad nung mga, mga mga Israelite, right? Nag-ask sila kay Samuel na gusto nila ng hari. Siguro nga nakita nila yung si Saul na very, family influential, right? Handsome. So maybe, the reason why nakatingin lang kayo doon. May mga nakakausap kayo na very influential, may kaya sa buhay, guwapo, and then doon na lang kayo nakatingin sa appearance. Wala na kayong pakialam doon sa mga very, very important na magtanong. Bahala Character. sa character. Nabubulag na lang kayo doon sa mga appearance tulad ng mga Israelite. And look what happened. So wag kayong magpapaloko sa mga nakikita. Sa mga naririnig nyo, kayo mismo dapat yung really pakinggan. Kasi kapag kayo nakinig sa sabi-sabi, anong mga sinasabi nila, gwapo yan, may kaya yan sa buhay, very respectful yan, pero ikaw yung may kisamo. So ikaw dapat yung, mag-imbestiga. Kumilala. So, yung lesson for today is really essential, especially kayo nga na papasok pa lang sa isang relationship. And the truth is, kahit na kayo ay kasal na, you cannot say, wala na, tapos na kasal na, wala na. Hindi sa wala na. Why do you think sa church meron tayong love walk? Meron tayong mga love therapy? Why is that? Para matutunan ninyo yung mga dapat gawin, yung mga dapat itanong. Sa upcoming na love walk na meron tayo, sa May 1 dito sa Hong Kong, lahat ay, let's say, invited na sumali kung gusto nila. Para ano? Para mag-usap. May mga bagay na dapat pag-usapan. Kayo na may asawa, may mga bagay na, I would say, na itong love walk ay more para sa mga mag-asawa than sa mga single. Of course, yung mga single, kakatapos ko lang nung mga questionnaire para sa inyo. Meron akong tanong doon para sa inyo, fine. Wala problema. Pero ito ay more para sa mga mag-asawa kasi magkasama na. Kasi hindi pwedeng mag-asawa kayo na hindi nag-uusap ng mga bagay na dapat pag-usapan. May mga nakatago sa bagay. And then sa oras na kailangan hanapin, wala. Asan yung asawa ko? Wala. This is very sad. Like I said, you see, supposedly, Marge, yung lalaki, siya yung papalit sa tatay ng babae. Ibig sabihin, noon, yung babae nakadepende sa tatay niya. So, pero pag nagpakasal siya, yung lalaki ngayon yung asawa niya, but father figure din. So yung lalaki yung magpo-provide, yung lalaki yung pinaka, right? Pwedeng pagkatiwalaan ng desisyon. Just like yung tatay dati, siya yung nagde-decide. Ngayon yung lalaki na yung magde-decide sa pamilya. So yung asawang babae dapat ngayon komportable sa desisyon ng asawa. Pero hindi niya magawa yun. Bakit? Kasi yung mga lalaki, mga cactus. Yung mga lalaki parang mga pongpagong, mama's boy, mga sugarol, mga hindi mapagkatiwalaan, hindi. And so yung babae ngayon, nasaan yung asawa? Wala ang asawa. And same thing sa lalaki. May mga lalaki na ang hinahanap ay yung babae na magmamahal sa kanila. Yung lalaki, you may think na malalakas. Kami, yung katawan, ganito. But you have no idea. Yung mga lalaki naghahanap ng mga babae na, andun sila, pwede silang magpahinga. Ako, for example, ang dami kong iniisip sa mga nangyayari sa paligid. Like, sa trabaho. So, pag umuwi ako sa bahay, gusto ko, andun yung asawa ko, andun lang. Kahit minsan walang sinasabi, pero andun pwede ko sandalan. Gusto kong may marinig na salita sa kanya na, right? Magpapalakas. Hindi man siya kasing lakas ko physically, but at least yung salita nandun. Pero imagine kung walang ganyan. Ay, bakit pa nag-asawa? Minsan kahit sa loob ng kwarto, for example, wala yung asawa. Imbis na magbigay ng oras sa asawa nila, I'm talking about yung sex, wala. Ang lamig. So, bakit? Bakit pa? Bakit? Anong purpose? So, you see, what you need to understand, this, let me put here, para maintindihan nyo. Yung luggage both hides and reveals yung tao. Okay? Please understand, yung luggage, tinatago nito
pero nire-reveal din yung tao. And this is true. This is very true. That is why importanteng buksan yung luggage. Ma'am, pabukas po. Parang nasa airport, pabukas po. And then i-scan natin. Pabukas, pabukas. Magtanong kayo ng tama. Kayo na nasa relationship, may boyfriend pa lang, tanungin nyo ng tama. Magugulat siya sa tanong ko, magulat siya. Maano siya, matatakot siya. Ma-offend. Ma-offend siya, kung ma-offend. Kasi kung ngayon pa lang ma-offend siya sa mga tanong na ganyan, I promise you, hindi kayo mag-uusap pagka kayo na. Do you think mag-open up sa inyo kapag kakasal na kayo? Do you really think that? So lokohin mo lolo mo. It will not work like this. It doesn't work like this. Usually, it tend to get worse. Magiging, ngayon, masikreto siya. Pag nagpakasal kami, mag-open up siya. Oo. Actually, magiging masikreto siya. Usually, it's like that. So, tumigil kayong tumingin sa isang taong ma-impluwensya, mayaman, most handsome man. Head and shoulders taller than anyone. My friend, stop looking at this. Kasi lahat ng to palyado. Tingnan niyo si Saul. Nasa kanya lahat ng katangian na yun, and yet matatakotin, duwag, insecure. Right? Yung isa doon, bata. Si David, bata. Yan, hindi marunong lumaban. Puno ng tapang. Ito na. Think about yung bagahin. Okay? Think about this. Excess baggage. Alright, tignan nyo kung anong laman. And if you do this, God will help you see kung tama ba talaga yung tao o hindi. Kayo ng mga single. Kung kayo may asawa, malalaman nyo kung ano yung pinaka-issue at mapag-uusapan ninyo. So, March, meron tayong love walk. Everyone can participate, of course. And mag-uusap. Tayo mag-uusap. Right? Kayo mag-uusap or not? Mag-uusap. Dapat mag-usap kasi may mga bagay na dapat pag-usapan. And you take this opportunity nga na especially kayo na siguro nahihirapan kayong makipag-communicate. So why not take this advantage? Na meron namang mga questioner, siguro nahihiya kayo kung magtanong. Then simulan Hindi ko alam yung itatanong. Yeah. Then simulan nyo doon sa questionnaire. And then doon, mag-open ng doors para magkaroon kayo ng communication. Kasi maraming mga, especially couples, nahiya kasi ako couples kasi tagal-tagal na namin nagsasama and then ngayon namin lang Ngayon ko lang pag-uusapan. Sinong may kasalanan? No, I'm not saying sinong may kasalanan. I'm saying, hindi pa huli lahat. Yan, gusto ko Kasi mga matanda na kami, hindi na namin yan kailangan pag-usapan. No, still. Of course, dapat pag-usapan. May mga bagay na dapat pag-usapan. May mga bagay na, Yeah. pastor, kung hindi niya gusto magsalita, pag-pray mo. Kung kayo ay kasal na at yung napakasalan nyo, hindi pala mahilig magsalita kasi hindi mo inalam dati. O nung nagliligawan pa lang kayo, actually, nakikita mo na yon. Pero sinabi mo sa sarili, hindi magbabago yan sa future. Ngayon, after 28 years, ganun pa rin. Right? So, you have to pray. Tanging Diyos lang makakapagbago niyan. Tanging Diyos. Tanging Diyos ang makakapagbago niyan. I tell you. Okay? Hindi naman sa pilitan na, dapat tayong sumali ng love walk. Dapat kang pumunta. Otherwise, wala. You cannot do Wala that. kang allowance. Wala kang tinatakot mo. No? You have to, allow the Spirit of God to work. Okay? My friends, may the Lord Jesus bless you all abundantly. Kung may naintindihan kayo, isulat nyo sa comment section. Huwag kayong magsulat lang ng Amen. Amen, Pastor. Amen. I don't need yung Amen ninyo. Alam ko na po yung Amen. What I want to know ay kung ano yung naintindihan ninyo. Isulat nyo dyan sa comment section. And magbabalik tayo next week. Bye-bye.